Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kaya niyo po muna akong maghandog na aking panalangin at pasalamat at papuri sa aking mahal na spiritual master, sa lahat ng spiritual masters na sa mahabang linya ng disciple session na aking kinabibilangan at mismong sa kataas-taasang Panginoong Diyos, Panginoong Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Siddhaswarupananda Paramahamsa iti namine. Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Bol. So akin pong tatalakayin ngayon ay mayroong tema. At ang pamagat po nito ay, ang tema po na ito ay tungkol sa langit at impyerno. Yan po. So nadidinig na po natin ito. O kaya po ay nadabasa natin sa Biblia o sa iba pang kasulatan tungkol sa langit, tungkol sa impyerno. So, ang karaniwang akala ng mas nakararaming tao ay yung idea na ang kalangitan o langit ay yun na yung mismong kaharian ng Diyos. Itinutumbas nila na yung pag sinabing kalangitan ay yun na yung spiritual world o yung kaharian ng Diyos kung saan naroroon ang Panginoong Diyos, naroroon ang mga pure devotee niya, mga lubos na tagapagmahal niya, naglilingkod, nagmamahal, nagsisilbi sa Kanya. Ang spiritual pong kaharian ng Diyos ay dimension na walang material energy. Kaya po ang tawag dyan ay spiritual world. Ang naroon po ay puro po ay spiritual. Yun po ang karaniwang idea ng mga tao, akala ng mga tao. Yung kalangitan, yun na yung spiritual world. So sa panalangin ni Jesus na Ama naming nasa langit o Ama naming sumasalangit, tinutumbas nila yung langit o kalangitan sa yun na yung spiritual world. Bagamat sa mga dasal na yon na Ama namin, sumasalangit ka, ang mensahe nun ay Ama naming nasa kaharian mo, nasa spiritual na mundo. Sa katotohanan po, ayon po sa banal na kasulatan na tinatawag na Vedas, particularly po sa libro sa Vedas na tinatawag na Srimad Bhagavatam,
Dito po ay matatagpuan, nakalagay po ang impormasyon tungkol sa spiritual world, tungkol sa tinatawag na kalangitan o makalangit na planeta o tinatawag na higher planetary systems. At meron din pong paglalawan dito ng lower planetary systems or hellish planets. And then po, sa gitna po niya, nandun po yung middle planets. Kamukha po ng ating mundo, itong planetang Earth. So, sa description po sa Srimad Bhagavatam, sa Vedic literature, nilalarawan na yung universe ay parang buko, coconut. Bunga ng coconut tree. Okay, hatiin po natin yan sa gitna, pababa, hindi pa horizontal, kundi pa vertical. Okay, so, pag po natin yung buko, okay, imagine natin, di ba nandiyan yung tubig sa ibaba? Okay, tubig ng buko. Tapos, sa itaas niya ng tubig na yan, ay naroon po yung, ang tawag po dyan coastal ocean. Okay? So, andyan yung buko, makapal yung covering, tapos may tubig. Okay? Yung tubig po sa universe ay hindi naman nangangalahati, mas mababa sa kalahati. Mga 1/4 po. Okay? Nung buong bilog sa buko. So, itaas po niyan, dyan na po yung mga planets. At yung mga planets na to, material planets, material universe, okay? So, nagugrupo yan sa tatlo. Nasa ibaba po, lower planetary systems or hellish planets. Planets, hindi lang po isa. Mga ilan po yan. Tapos po sa gitna po, dyan yung middle planets, just like Earth. Okay? Middle planets. Then sa bandang itaas po naman dyan po yung tinatawag na upper planetary systems or heavenly planets. Marami po rin yan. Ilan din po yan. So sa pag-aral po natin sa eskwela na-inform tayo na merong 9 planets or 10 planets. Okay? May Benjesan P, Mercury, Venus, Earth, Mars, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, siyam po. O meron pang lately, meron na discover na nakita na na isa pa, hindi ko alam yung pangalan eh. So anyway po, sa itong ating particular na universe ay hindi lang po siyam o 10 yung planets na nasa loob nito. Andun po yan sa Vedic literature sa Srimad Bhagavatam. At hindi lang po isa yung universe, marami pong universe. Okay? At itong universe natin ay hindi napakalaking universe. Meron pong universe na ilang beses ang laki sa kumpara sa universe natin. Itong universe na to, countless universe po. Hindi mo mabibilang. Lahat po ito ay material universes na bumubuo dito sa material creation. Okay? So sa entire creation, imagine yun po ninyo, malawak na space, okay? Tapos, meron po dyan na kulumpon o grupo ng mga universes. Okay? Nakagrupo po yan sa isang tabi ng buong creation. At yung buong creation na yan, okay, sa labas ng mga universes na yan, ang kulumpo ng mga universes na yan, material universes na yan, okay? Sa labas po niya, yun po yung spiritual existence, spiritual dimension. Okay? Malit lang pong parte ng buong creation yung material creation. Okay? Malit lang po. Okay? Kumpara po sa lahat ng spirit souls, living entities,
na sumusunod, nagsisilbi sa Diyos. Kukunti lang po yung mga suwail na anak ng Diyos, katulad natin, na narito sa material dimension. Marami po yung nasa labas ng material creation, mga devotee ng Diyos. Marami pong spiritual planets. At meron pong topmost spiritual planets kung saan naroon po yung original form of the Supreme Person. Anyway po, para pong kumbaga sa society natin, marami po yung citizens na nakakawala, yung mga sumusunod sa batas ng gobyerno. Pero maliit lang po na bahagi ng society na yung natang nakulungan, kung saan nilalagay yung mga di sumusunod sa kautosan, okay, ng gobyerno, ng state. So, similarly, sa buong creation po, pag-uusapan natin buong creation, marami po yung mga masunurin na anak ng Diyos. Ay po marami at napakarami po natin, countless po. Ito nga pong narito sa material dimension ng mga spirit soul na napunta rito dahil sumusuway sa pagsisilbi sa Diyos. Napakarami na natin pero wala pong sinabi yan kumpara sa dami ng mga spirit souls na nagsisilbi sa Diyos doon sa kaharian ng Diyos. Anyway po, balik po tayo sa topic natin na hellish planets, okay, upper planets, middle planets, then hellish planets, or lower planets. Kaya po tawag na heavenly planets yan. Okay, kasi po, yung pong kondisyon ng pag-enjoy ng material, yung antas, okay, level ng material enjoyment ay mataas. Mataas po. Makalangit. Mataas. Kumpara doon sa middle planet na kasarapan lang yung yung material enjoyment. Kasarapin din yung suffering. Dito sa hellish planets, mataas naman yung suffering. Mataas ang suffering, level ng suffering. Doon sa earth planet, like earth, middle planets, medya-medya. Hindi napakatindi yung material enjoyment, hindi naman napakatindi yung material suffering. Pero take note po, ito pong katotohanan to, itong reality na to. Sa anumang dimension na yan, upper planets, hellish planets, middle planets, sa anumang universes na yan, okay? Lahat po ng spirit soul ay merong material body, physical body, mental body. Opo. Nababalutan po sila ng material body. Kamukha po natin. Ay, meron tayong material body. Nasa loob tayo ng material body, material mind. Basta po sa material dimension, ang spirit soul na nag-exist, merong balot na material body. Okay? Pwede pong physical material body at mental material body, dalawang body, gross and subtle, physical and mental, or mental body lang or subtle body. Just like yung mga spirit soul na sinira nila yung katawang physical nila, hindi pa panahon para masira yung katawan nila, pero sinira nila. Okay? Ang nababulutan lang po sila ng subtle body. Sila po yung tinatawag na nasa kondisyon ng ghostly existence. Na sitwasyon na nag-exist sila as a ghost, covering nila po ay subtle material body. Anyway po, ma-discuss din po natin yung yung point na yan in our future discussion in this reincarnation series. Anyway po, ang punto po rito, mapa-heavenly planets or hellish planets or middle planets, ang spiritual po ay may balot na material bodies or material body na magkokos ng suffering.
na temporary lang po yung covering niya at tapos po magkakaroon ng panibagong covering na material. Ay po, birth and death, birth and death, birth and death. Death, then birth, okay? Diseases, old age, and death, then birth, diseases, old age, and death, gulong ng kamatayan at pagsilang, pagtanda, pagkaroon ng sakit. Ay po. So, saan mang dimensyon, mapalupit man yung pag-enjoy na material sa heavenly planets, meron pa rin pong dyan, suffering condition. Magsasuffer pa rin yung tao, mag-undergo pa rin yung tao na nasa heavenly existence, heavenly planets existence, mataas na pag-enjoy ng material. Mag-experience pa rin siya ng pain, suffering, ng birth, diseases, old age, and death. Medyo konti nga lang, medyo minimal, pero meron pa rin. Okay. Dito naman sa hellish planets, matindi. Grabe, malupit yung painful situation, painful experiences. Okay po. Doon sa middle planets, just like Earth, okay, hindi napakataas ang enjoyment, hindi napakataas yung suffering. Medya. Paano ang sitwasyon natin ngayon dito sa Earth planet? Ngayon po, napupunta yung mga spirit soul sa heavenly planets, mag-enjoy sila ng heavenly sense gratification, dahil po sila ay nakagawa ng mga gawain, okay? Material na gawain na nagbibigay ng material enjoyment doon sa mga spirit soul. Halimbawa po, andito tayo sa Earth, di ba? Andito ako sa Earth, tapos po ako ay mahilig. Meron ako matinding tendency na gumawa ng mga makatutulong sa mga tao sa kanilang material na buhay, material na pangailangan. Halimbawa po ay ako'y may pera, tapos ginagamit ko yung kayamanan ko, yung talent ko para magpakain ng mga tao, magpagawaan ng mga pagkukunan ng tubig na mainom ng mga tao, o magpatayo ng eskwelahan, ng ospital, etc. So, paggawa ng kalsada. Bawat gawain na nagbibigay ng material na pleasure o tulong sa ibang tao, sa ibang nilalang, yung reaction yun, aanihin ko. So nakakaipon ako ng mga good karmic reactions. Dahil ako nag-engage sa good karma, good actions. In every action, there is a reaction. So, nakaipon ako ng ganyan. Okay? Aanihin ko yun eh. It's law of karma. Kung ano tinayin mo yung aanihin. So, ang dami kong maiipon. Kumbaga, nagdi-deposit ako sa aking good karma bank account. Meron ako mga diniposito na good actions. Maanihin ko good karmic reactions. So, malagay ako dun sa sitwasyon na yun na aanihin ko yun. Yung mga reaksyon ng mga bubuti kong ginawang material sa kapwa ko. Okay? Binigay ko ay material, kaligayang material, tulong ng material, balik din po sa akin yun material. So, kailanganin ko ng material na katawan para matikman ko yung bumalik sa akin yung material na pleasure na yun, na ipon ko, na deposito ko. Kaya ipapanganak ko doon sa heavenly planets para matikman ko yung matias na enjoyment na yun. Maraming enjoyment na yun, material sense gratification, material condition na magiginhawa. Diba? Pero pakatandaan po natin,
hindi ako habang panahon na naroon. Oras na nakonsumo ko na, nagamit ko na, naani ko na, yung kailangan ko maani, masisiro, ano na ako, zero good karmic reactions deposits, baba ako, ipapana ko sa earth planets, sa middle planets. Okay? Ngayon, pag naggawa na naman ako ng gano'n, punta uli ako doon. Gano'n ang magiging takbo ng aking pag-iral. Okay? Pero ang point dito, na ano po yan, na nasisimot, nauubos. Depende yun sa yung gawain. Di ba? At sa yung aanihin. Bunga na yung gawain. Ganon din yun sa hellish planets. Okay po yun. Ang prinsipyo ay kung gumawa ka ng masama, okay, balik sa'yo masama. Gumawa ka ng mabuti, balik sa'yo mabuti. Material na level. Okay? Kasi wala kang alam sa spiritual activities. Okay? Akala mo material ka. So, ang gawain mo pang material. So, ngayon, gumawa ka ng masama. Nagdulot ka ng masamang experience sa iyong kapwa. Nanakit ka, di ba? Nanuntok ka, nanaksa ka. Okay? Nan-rape ka, nagnakaw ka, nanloko ka. Nang maliit ka ng iyong kapwa. Okay? Pumatay. Nagnakaw. Etc. etc. Nagdudulot yan ng pain sa ibang tao. Yung pain na binigay mo, aanihin mo, babalik sa'yo, papatikim sa'yo. Alam mo, may lusot. Makalusot man tayo sa batas dito sa mundo ng gobyerno, hindi tayo makalusot sa batas ng supreme government. Spiritual, ng material nature. Okay? Merong material nature. Lahat ng natin, ginagawa natin, nakarehistro dyan, nakarecord. So, punta ka tayo sa hellish planets, matitikman natin yung mga pinatikim natin sa kapwa natin na masasakit, masasaklap. Pag hindi ka eternal na i-condemn doon. Pagduruso ka doon eternally, hindi Kung pag nabayaran mo na yung mga pinagawa mo mga masakit sa kapwa mo, alis ka doon. Balik ka sa panganak ka sa middle planets. Wala yung yung konsepto na eternal condemnation kasi kinalimutan mo yung pagsilbi sa Diyos. Kaya ikaw ay babanlian, pukuluan. So, kumukulong asupre or imperno. Hindi po. Hindi ganun kawalang rason yung Diyos. Fair lang yung Diyos. Patas lang siya. Kung ano tinanim siyang anihin. Okay po. So, sa sitwasyon na ang tao ay naroon sa heavenly planets, nag-enjoy ng matataas na level ng sense gratification, konti lang yung suffering. Hindi pa rin talaga malulubos o magkaroon ng satisfaction yung puso ng isang tao, pagkatao mo. Kahit nandoon ka sa sitwasyon na yon. Kahit man nga hindi ka nandoon, permis ka na nandoon, na hindi po pwedeng mangyari, hindi ka magiging kumpleto sa iyong puso, sa iyong pagkatao. Hindi ka pa rin masasatisfy. Hindi ka masasatisfy ng material sense enjoyment. No amount of material sense enjoyment can satisfy the spirit soul. No amount.
Or take note, heavenly planets, middle planets, hellish planets, merong suffering condition. May suffering condition. Birth, diseases, old age, and death, and iba't iba pang problems. Okay? Doon po sa heavenly planets, walang pepito. Bagyo. I mean, halos walang ano po doon. Weather disturbances. Nasisira sa yung enjoyment. Halos wala po. Very minimal. Very minimal. Mataas po yung material enjoyment po doon. Okay? Doon po sa hellish planets, middle planets, mataas-taas po yung suffering. Pero ang point po doon sa heavenly planets, hindi pa rin lubos na liligaya. At dahil sa pagkalulong, dahil mataas ang material enjoyment doon, okay, maaring mas makalimutan mo yung pagiging spiritual mo. Wala yung, hindi sisingit sa'yo yung paghahangad ng spiritual ng buhay. Kasi, okay dito, maraming happenings. Di ba? Kung papansinin po natin dito sa Earth planet, di ba? Pag tayo po ay dinadaanan ng mga kapaghatian, ng pagdurusa sa buhay, naaalala po natin ang Diyos. Marami po nagsisimba pumunta sa malapit sa Diyos kasi po na panahon ng ng pagdurusa di ba? Pero pag natapos yung ganung pagdurusa at nakakatikim na ng mga material na kaligayahan, ay nakakalimutan na yung Diyos. So, ang tendency po, kung nandun sa heavenly planets, ay yung chance for God searching for God for spiritual life ay mababa ang chance. Ganon din po naman sa hellish planets. Sa sobrang pain naman, puro pain na lang. Nalukuban na ng puro pain. Hindi na rin sumisirit yung sobrang pain sa sobrang pain. Nakakalimutan na rin yung tumawag sa Diyos. Lukob na lang ng pain. O lukob na lang ng pagkalimot sa Diyos. Unlike po dito sa middle planets, merong heavenly pleasure, pero meron agad-agad na patitikim sa atin na hellish condition, hellish feeling or experience. Na hindi rin naman ganun na overwhelming. Okay? So, in this way, in this condition, kung titingnan natin, mas paborable, mas okay na mag-exist sa middle planets. Kung saan yung opportunity na magtanong tungkol sa saan ba ako makakatikim ng lubos na kaligayahan na walang suffering? Bakit may suffering? Ayoko ng suffering. Mas merong chance na lumutang sa kamalayan ng isang tao, itanong niya sa kanyang sarili, maghanap siya ng solusyon sa kanyang suffering. Like those 7 planets, walang solusyon, hindi maghanap ng solusyon sa suffering kasi wala nga suffering gaano Doon naman sa baba, sa hellish planets, grabe yung suffering na hindi na sisirit yung yung pagtatanong. Saan walang suffering? Basta doon lumulukop sa kanya, suffering, sobrang suffering. Puro lang suffering. Kasi paligid niya, puro suffering. At least dito sa middle planet,
merong dual na ano na matitikman, suffering tapos pleasure. Ayoko ng suffering, gusto ko puro pleasure eh. Wala bang lugar na puro pleasure? Tapos yung pleasure na titikman, hindi talaga nagpapaligaya. Saan ba yung pleasure na talaga magpapaligaya sa akin? Di ba? So, dito sa mundo natin, dito sa Earth planet, kasi Earth planet, sa mundo na to, dito pa lang, meron ka ng makakitaan na sitwasyon na lugar na mataas yung yung sense gratification. Kukonti yung suffering sa mga lugar na yung alam mo, sa mga tawag na Forbes Park o basta lugar, subdivision o bahay ng mga mayayaman, karangyaan, mayroong mga pasilidad na material enjoyment. Di ba? It's Earth planet, meron ganyan lugar eh. Meron din lugar dito sa Earth planet na grabe rin naman yung yung suffering. Mga sa Islam areas, na grabing-grabe yung kahirapan sa Smoky Mountain. Ganun mga vibes ba? Sa lugar na panay-panay ang grabe yung mga kalamidad. Diba ba? Lugar na yung mga tao, payat na payat dahil walang makain, tapos kakasakit, tapos magkasakit, walang gaanong material na facilities para sa material na kabuhayan o pangailangan. Ngayon po, sa anumang sitwasyon na ito, dito sa universe, dito sa material existence, mapa-heavenly existence, hell's existence, earthly existence, iba't ibang degree ng material enjoyment and suffering. Atin po sanang ma-pick up, makuha ang katotohanan na bagamat narito tayo, pwede tayong umiiral dito na para tayong nasa kaharian ng Diyos. Nasa spiritual world. Kung sa ating pag-iral dito, doon sa heavenly planets o sa hellish planets o sa earth planet, earthly planets, ay kapiling natin ang Diyos. At makapiling natin ang Diyos kapag po tayo ay nagsisilbi sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, inaalala ang Diyos. Ang Diyos po ay naroon saan man siya ay minamahal. Kung nasaan ang Diyos, nandun yung kaharian ng Diyos. Diba? Although meron talagang, geographically speaking, meron talagang lugar. Sa entire creation, meron talagang lugar na spiritual world, spiritual existence, kingdom of God. Pero hindi po ganun lang ang definition o kahulugan ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay pwede pong narito sa puso natin. Sa totoo lang po, yun ang ating kalagayan. Ang kaharian po ng Diyos ay nasa ating pong puso, sa ating pagkatao. The kingdom of God is within you. Natatakban lang dahil ang pinagsisilbihan mo
ay yung sarili mo. Dahil pag pinagsisilbihan mong Diyos, talagang tao sa puso, heartfelt ba? Dama sa puso na pinagsisilbihan mo yung Diyos. Ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos, siya ang hari at ikaw ay tagapagsilbi niya, tagapagmahal niya. Pag ganito ang ating kamalayan, ang kondisyon ng ating puso, kahit saan tayo naroon, tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Kapiling natin ang Diyos. Naalala natin ang Diyos. Kaya kayakap natin ng Diyos. So ang isang dalisay na tagapagmahal ng Diyos, lagi po niyang nakikita ang Diyos. Lagi niyang kasama ang Diyos. So yung pong salitang impyerno, although meron talagang lokasyon na hellish planet o hellish dimension. Ang isa pong kahulugan ng salitang impyerno ay yung malayo ka sa pag-alala sa Diyos. Ang kamalayan mo ay natatabunan ng pagkalimot sa Diyos. Ang lumulukob sa iyo, ang tumatabon sa iyo ay material. Paghahangad sa material, ambisyon, interes na material, paano mag-i-enjoy ng material, material na bagay, material na relasyon, material na posisyon, material na katanyagan, kayamanan. Yan ang lumulukob sa iyo. O kaya lubos na pagkalimot sa Diyos. Just like po yung mga spirit soul na nasa katawang halaman, katawang insekto. Mas nalilimutan ng Diyos. Mas hellish yung kondisyon ng isang tao. Mas hellish. Sabihin, mas hindi niya natitikman yung ligaya ng pagmamahal sa Diyos. So, ang katawan na mayroong mataas na kamalayan ay itong katawang tao. Malapit na po ito sa kamalayan na mamamalayan mo yung Diyos, yung spiritual mong pagkatao, spiritual mong buhay. So, samantalahin po natin itong pagkakaroon natin ng katawang tao. Gawin po natin ang mga gawain na tutulong sa atin na muli po nating makilala ang ating spiritual na pagkatao, makilala ang Diyos. At muli po nating matikman, maranasan yung ating spiritual na relasyon sa Diyos. Mapagmahal na relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay posibleng mangyari. Ang muli tayo makabalik sa ating spiritual na kalagayan. Yan po ay pwede lamang mangyari. Yan po ay posible lamang mangyari sa pamamagitan ng proseso ng pagsambit at pakikinig ng mga banal na pangalan ng Diyos. Wala na pong ibang paraan. Wala na pong ibang paraan. Huwag kang makulit. Huwag tayo makulit. Wala nang ibang paraan. Binibigyan ng diin. Ang tanging paraan para makabalik tayo sa ating spiritual na pag-iral. Ang pamamaraan ito ng palagi ang pakikinig, pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos. Ba po, tayo ay binibigyan na ng pahiwatig, ng paalala. Wala nang iba. Ito na lang. Ito lang. Mismong Diyos po ang may deklarasyon. Ito
Ito lang yung paraan. Sa panahong ito ng kaguluhan, pagkalimot, giyera, digmaan, pagkaingit-inggit, kaguluhan, walang ibang paraan para makamit ang perfectong self-realization, God-realization, maliban pa sa paraang ito ng pakikinig, pagsambit ng mabanal na pangalan ng Diyos. Ito ang paraan, pinakamadaling paraan. Inire-recommend ang paraan para makapiling natin ang Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay Diyos mismo. Kung ito po ay ating laging gagawin, ako naman po natin ang mensahe na ito. Sa pamagitan ng parang ito, makakapiling natin ang Diyos. Matitikman natin ang feeling ng makapiling ang Diyos. Matamis po yan, masarap po yan, nectar po yan. Ay po. So gawin na po natin. Simpleng-simple lang po ito. Ang kailangan lang po, ipahinga lamang po natin ating puso't isipan, ating pagkatao sa mga banal na pangalan ng Diyos. Malinaw po natin itong sambitin para malinaw yung ating pagkadinig. At lagyan po natin ng sapat na volume para madinig natin. Gawin na po natin ang dakilang gawain na ito, ang makapangyarihang gawain na ito, na mismo ang nagbigay ang pinakamakapangyarihang Panginoon Diyos. Maraming pong salamat. Hanggang po sa muli nating pagtatagpo. Haribol. Haribol, Nitai Gor, Haribol, Haribol, Nitai Gor, 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 Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Bol. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Marami pong salamat. Haribol.